to our Deputy Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Rodel L. Nota, sir, to OPFM staff, other guests, ladies and gentlemen, good evening. We are all gathered here this evening to render a retirement honor and to celebrate the gift of life he has given to retired Fire Senior Inspector Asuncion M. Noscal. And to formally start our program, may I request everyone to please stand for the opening prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. Let's bow our Dear head. Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Miss Gloria? Lala? Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. Without further ado, let's move on to the acceptance of the badge from our retiree. But first, let me read the meaning of the badge. Firefighter's Cross represents an emblem of dedicated service, selfless courage, and infinite honor to the organization and country. Philippine Eagle is a national emblem for power, sovereignty, loyalty, and dedication that should be intrinsic in the hearts of every firefighter, and whose biggest desire is only to serve and protect the populace with a keen eyesight to deter and prevent destructive fires and willingness to help in times of need. BFP badge number will be the account number of every BFP personnel, since the account number is the basic and permanent reference of every uniformed personnel in the BFP. 4 main rays represents bravery, compassion, courage, and loyalty to duty. 8 sub-rays represents perseverance, loyalty, dexterity, explicitness, observation, tact, sympathy, and gallantry. Fire helmet and trumpet represents commitment to fire prevention and suppression, giving alarm distress signal in times of emergency. Fire Code of the Philippines magnifying glass represents fire safety education, enforcement and engineering,
conduct a thorough investigation of fire occurrences, and filing of appropriate actions to violators. Cross Acts and 8 Ring represents search and rescue services, teamwork, and coordination. Diamond represents hazardous materials, response, and management. Star of Life, the symbol of originally was designed and governed by the U.S. National Highway Traffic Safety Administration and was used as a stamp of authentication or certification for ambulances, paramedics, or EMS personnel. Originally, before national standards were established, many ambulances used an Omaha orange cross on a square background of reflective white to designate them as emergency units. The Star of Life is an international emblem for emergency medical service composed of doctors, nurses, and paramedics, of which the BFT has its own unit of first responders to any type of man-made and natural disasters and other emergencies. Lapu-Lapu represents the Philippine hero exemplifying leadership. The BFP Pillars represents the BFP Pillars connects the four main tasks of the organization strengthened by the middle pillar, the pillars of good governance. 18 Laurel Leaves represents honor and the 18 regions of the Philippines. 3 stars represents the Philippines' 3 main islands, Luzon, Visayas, Mindanao. Bureau of Fire Protection, representation in the banner, the name of our beloved agency in navy blue background. Save Lives and Properties, represents the BFP motto. Philippines, represents nationalism, international identity, and the home of the best firefighters. To accept the badge of our retiree, may I invite our Deputy Provincial Fire Marshal, Sir, Fire Superintendent Rodel L. Nota. And to surrender her badge, may I call on the Woman of the Hour, retired Fire Senior Inspector Asuncion M. Noscal, ma'am. Please remain in front, Sir and Ma'am, for the awarding of Medalya ng Karangalan sa Paglilingkod and token from Bureau of Fire Protection. We would also like to give the gift coming from OPFM Quezon. Opo, doon. Ay, siguro po ay doon sa opo. Para. Once again, congratulations, ma'am.
Now let us hear a message coming from the family of our retiree. Tinatawagan po namin si Sir Boying po. Hingi lang po kami ng konting message from galing po sa inyo. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. At may nandito, hindi po namin alam ito programa ni Sir eh. Surprise pala ito. Kaya pa itong asawa ko, aligagala pag-uniforme, nakalimutan pa yung kanya ano. Balik na naman kami, ako itong galit na galit, pabalik-balik kanina pa. Kahit pa paano, narating po yung malulatin din sa ating bulwagan, sa karoon po ng asawa, na bagamat po medyo late na eh, kasi napakainit. Nag-get po muna kami sa kwarto, medyo walang tantrum, CJ, special child. Ay ganun po naroon po tayo lahat para sa kaarawan ng asawa. Sabi nga niya, kanina iniisip ko, wala man lang akong maibigay. Naibigay ko na lahat sa kanya eh. Naibigay ko na lahat sa kanya kasi totoo lang. Medyo malabot pa yan eh. Kasi po yung pinagdaanan ko ng mga asawa mabigat. Sabi ko, kaya na po nakasimbahan kami. Nagtirik po ng kandila. Bawat may kunin ng kandila, may kailingan. Ang hiling ko lang isa, ang hiling ko sa Panginoon. Habang ang buhay na mag-asawa. Para sa mga anak namin, lalo kay CJ. Special jet po yan eh. Sabi ko, Lord, pinagtas po niya kami sa ano, sakit ng karamdaman. At palakasin po niya kami katawan. Iabot tayo ko sa inyo. Hindi po niya natatanong ako ba, 62 years old na, at least. Habang malakas pa rin naman. Ayaw po anak ko yung nakapulang yun. Kanina nga po nagtatanong siya. Sabi ko, pero siya na kaya sa bisita. Pero at least, kilala mo siya. Kasi po kung yung matatanong, bakit nalagin mo pero ang asawa ko, marami siyang pinagtrabahuhan na private company. Doon po kasi, ay napagsakan ng huling trabaho, napagsakan siya ng dilata na pineapple sa Rostan. Ako kumbero na nung nakasan ako sa Marinduque. Sabi nga pa rin paa mo, tanggal po na kanya po dito sa paa. Sabi nga mag-resign ka na. Maliit na sweldo namin noon. Noong panahon yun, sabi ko sa kanya, mag-exam ka sa sa Pil 1 na exam na yun. Baka kasakali, makapasa ka, magbumbero ka. Pero po siya, tatay niya, police, retired na. Ngayon, tiis kami mag-asawa. Ang sweldo ko lang 3,900 isang buwan. Palibasa ito kayo maraming diskarte sa buhay na sideline, kung ano sari-sari, nakakaraos naman. Sa maliit na kwarto po, inuupahan namin sa Manila. Mainit po sa Manila eh. Ang appliance po namin ay isa lang, sa radyo, napakaliit. Kami tutulog na, binuksan ko yung bintana, tingnan ko ang kalangitan. Sabi ko, asawa ko, ano kaya ang kabila ng kalangitan na yan? Ito po, kung di na maniniwala,
Doon po sa napakaliit na radyo yun, may nagtanong din kay Ernie Baron. Kasi si Ernie Baron, napakatalinong tao yan. Ang sabi doon, may nagtanong din, ganun yung pagkakatanong. Ano po nasabi doon? Kapatid, hindi ko masasagot ang sinasabi mo kasi hindi natin kayang arukin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan lang po, sa totoo lang. Kinalimutan kami mag-asawa, sabi ko, yung tanong na yun, mahirap sagutin talaga. Tanaw po natin, binigyan tayo ng mata ng Panginoon para tanawin ang kalangitan pero yan ang kabila. Napakalawak po pala ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po sabi ko, mahirap talagang arukin yan. Doon ako medyo kinalimutan. Pangalawa, bumbiro ako noon, marintokin kami, mag-Humoriones Festival, magmamahal na araw, sinama ko siya. Papunta namin ng pier. Ayaw niya sumakay ng bangko. Bakit? At dahil pasahero, baka daw lumubog. Takot siya. Pasakit-sakit ang ganito niya. Sabi ko baka mag-menstruation ka. Sabi ko kaya mo, umuwi na tayo Lopez. Taga Lopez po ako eh. Papunta namin ng Lopez. Nanood kami sa plaza ako. Bigla siyang bumagsak. Dala ko sa bahay. Kulay ubi na kanyang mga namumutla. Sabi ka, paano ka? Wala na, hindi na makapagsalita. Kaya ako sa ospital. Yung pala pumutok, tupik trip na kasi hindi ko alam. Pumutok na. Tuloy-tuloy na yun. Ito po isang pangyayari. Matapos ang operasyon niya, sa kwarto, meron ng laser na kulay violet. Yung pala tatanggal yung mga bakterya. Doon siya ahiga. Binuksan ko ang Biblia. Alam ko nila kung saan ko sa Santiago. Ang sabi doon, huwag kang magmalaki. Bukas o sa makawalang makalawang araw ay pupunta ko doon. Ipagpasa Diyos mo lahat ang plano mo. Nakalagay po doon, mahaba pong version eh. Kinalimutan na naman ako sa totoo lang sa pangyayari yun. Alam niyo kung bakit? Maraming message sa akin ng Panginoon sa pangyayari yun. Dapat pala, pag tayo lalakad sa gano'n, hindi natin alam kung tayo ay ma-accidente o ano. Dapat pala, mawagos ka sa awa ng Diyos. Lagi kong ano yan. Pangatlo, nung na-opera siya, wala akong pera-pera. Nawata ako sa kumpare ko doon. Sabi ko na pera, 15,000 mga pera. Kasi parang walang problema. Ngayon, nakalabas sa ospital. Nagbabayad ako. Gusto ko lumuwas sa Manila para mag-loan sa Upsline. Pero hindi nangyari pag-loan na yun kasi may savings pa lang ako sa Upsline. May kapto na ako eh. Ngayon, wala akong papasahe. Yung pare, nagpa-contest. Sabi niya, sino sasali? Punta ko sa unahan, kami apat. Ang tanong doon, ito karoon ito sa mahal na araw eh, bakit si Maria Magdalena ay pumunta sa libing ng Panginoon sa Kristo? Walang maniwala sa kanya, siya lumabas. Hindi siya paniwalaan ng mga lagad ng Panginoon na nabuhay muli ang Panginoon at nawala doon sa libingan. Doon sa kuweba. Alam po ninyo, ang paliwanag ko doon, simple lang, hindi pa rin niwala talaga si Maria Magdalena sa isang makasalanan tao, pero doon nagparik loob sa Panginoon. Nanalo ko doon ng 400 pesos, simple po yun, nagkaroon ng pakusan ng Maynila. Napakasimpleng bagay lang. Nung nag-attend kami ng mesa, salamat sa nabuhay, sa opera yun, huwag kang huli na simple mo, sa alay, talaga inihuli ko doon sa basket ng simbahan, sabi, bahala ng Panginoon. Ito, binigyan ako ng 400 doon sa pagkatapos ng isang meron prayer meeting doon. Yun lang po maisisip ko sa inyo na itong pangyayari ko sa 56 years na asawa ko. Mahaba istorya po, magkakabot tayo ng madaling araw dito. So ngayon, patuloy ang pagsubok. Hawak tayo ng mobile, patuloy ang pagsubok. Ito naman, PCD kami nakapost na yan. Sabi ko, anong magandang training ng PCD na yan. I-apply ko siya ng 1 month na sa journey naman dito sa Kabila School. Para matuto siya gumawa sa sarili niya. Kasi hindi niya alam kung ano oras magluluto, kung ano oras siya magluluto, hindi pa niya alam, hindi siya marunong express. 18 years old po yan. Yan ang lagi nasa isip ko ngayon. Nasabi ko sana,
bigyan ka kaya bigyan tayo ng habang panahon pa para makapit natin anak natin. Kasi, nung minsan may nakapost sa Facebook, pag ganito sa Lucena, pangalan niya si Piso. Ano sa asawa ko, nilalaman yung tumam. Nandun na siya sa Quezon City, palamilaboy, lugyot na, yung bata, mataba. Parang taga rito pala siya sa lagi sa may isen, nagkakatambay. Siguro sumakay sa bus, nakarating na Quezon City, sa Cubao, o uli-uli dun. Marami lang comment sa Facebook. Taga rito po yan, siguro nakuha na yung bata, sana naman. Kaya sabi ko, sana sa mangyari kasi yan. Yun lang po ang naalala ko sa batang yan. Pero hindi ako nag-aalala kasi, ang sabi sa Biblia, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Ang mga ibon niya, ang mga hay pinakakain ng Panginoon, tayo pa kayo matao, di ba? Yan lang kasimple yan. Sila po. Kaya sa ngayon, wala ko nasabi, blessing. Nakarating na 56 ang asawa ko, nakapag-retard pa, nakapasok ng bumbero. Alam po ba na nung pumasok sa bumbero, ito po 6 months lang operada sa ectopic. Napakahirap pumasok ng panahon yun. Awa ng Diyos, sa tulong ni Ma'am Rivero, muntik na magpakto si Bilyan siya, kunausap siya, kung kaya niya. Nilagyan na sa opisina sa training center, discipline ka jogging. Sabi nga ni Sir Aguto, hindi ko pinagkayaan ng asawa mo. Sir, salamat po. Sabi ko sa kanya, Sir, salamat po. Si Sir Aguto, napakahigpit yun. Kaya yun lang po, at maraming salamat. At nagkita-kita tayo dito. Nakaraos siya. 28 years of service sa Bombero. Yun lang. Biyaya ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Asa ako, maligayang arawan. Hindi ko kailangan magiging inspector ka pa. Pagkita mo, kapitan ka pa. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, sir. This time, we will give the stage to the Woman of the Hour, retired Fire Senior Inspector Asuncion M. Lescal, for her message, ma'am. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po ngayon sa inyo mga nakadalo po sa aking munting pasinaya dito. Lalo din po sa Office of the Provincial Fire Marshal na ano po ng aking retirement honor. Maraming salamat po, Sir Nota, Sir ating salamat po sa aking mga kasamahan din sa Provincial Fire Marshal. Salamat po. At ganoon din po sa aking mga kamag-anak, katrabaho, kumpare, mga ka-couples po namin, LOJ, kamag-anak po namin sa aking pong hipag na pa ng Bagyo, sa kapatid ko po na galing pa ng Mulanay. So maraming salamat po sa pagdalo ninyo. Yung iba siguro yung mga nata-traffic pa yung mga sinabihan ko po. So marami pong salamat. Ibahagi ko lang po sa inyo ang kaunting kwento tungkol sa pagiging bombero ko. Nung una pong ako ay nag-apply sa pagbobombero, ako nga po ay pitong buwan, going to 7 months ng operated from ectopic pregnancy. So, alala po ako kasi nga ay baka hindi ko makayanin yung training. Pero sa tulong po ng aking mga tactics po no na kinausap ko naman po tungkol sa aking kondisyon at gano'n din po sa tulong na rin ng Panginoon ay nakaraos po ako sa aking training as basic training po ng BFP. So, kami po ay, ako pala na-assign sa Marinduque as FO1. 7 years po ako as FO1 to FO2 sa Marinduque. Then, noong 2024 po ay nagpalipat kami dito sa Quezon. At
yun po, dito na ako nakakuha ng ranggo hanggang fire inspector. So, sa lahat po ng aking mga napagdaanan as kawani ng ng Bureau of Fire ay marami po akong napagdaanan na hindi man po ganun kahirap o mahirap ay asawa ko ng Panginoon ay nalusutan ko po ang pagsiservisyo sa Bureau of Fire. At ganun din po, na-assign tayo as hepe ng San Antonio nung ako ay mag-inspector. Tapos ay nalipat din ng Pagbilao Lucena City. So, salamat po at nakaraos po ako dun sa mga servisyo na pagdaanan ko po. At hindi ko man gusto na ako ay ang gusto ko po kasi ay talagang sa provincial office lang ma-assign, pero sa tawag po ng tungkulin at sa serbisyo po ay na-assign po tayo sa iba-ibang istasyon. So, salamat po dun sa mga nakasama ko sa ibang istasyon at ganoon din po lalo higit sa provincial office na inahan ko ng lulusan. So, hindi lang po. Thank you very much, ma'am. And to give us another message coming from the OPFM Quezon, may I call on our Deputy Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Rodel L. Nota. Sir. To our esteemed honoree, Fire Senior Inspector Asuncion M. Buscal, retired, distinguished guests, colleagues, friends, and family, good evening. It is both an honor and a privilege to stand before you today as we celebrate the remarkable career and will earn retirement of one of our most dedicated and exemplary leaders, Fire Senior Inspector Asuncion M. Buscal, retired. Her career has been marked by unwavering commitment, exceptional leadership, and a passion for public service that has inspired many throughout the years. She has not only upheld the highest standard of professionalism and integrity, but has also nurtured a legacy of compassion and mentorship that will continue to shape the future of BFP, especially dito sa atin sa BFP Quezon. As she steps into the new chapter of her life, we extend our deepest gratitude and best wishes. Retirement is not the end, but the beginning of new adventures. May it fill with joy, peace, and fulfillment. On behalf of our Fire Senior Superintendent Santos Gaona, DC, in the whole Bureau of Fire Protection, thank you for your service, your sacrifice, and your legacy. You will always remain a part of the BFP family. Again, congratulations and happy retirement. Thank you, sir, for that motivational remark, not just for our retiree, but for everyone. At this moment, all BFP personnel will render their farewell salute to our retiree, to be headed by our Deputy Provincial Fire Marshal, sir.
Thank you so much, sir and ma'am. You may now take your seats po. Let's also take this moment to have the photo opportunity sa atin pong honoring. And that concludes our retirement honors for our honoree. Once again, happy birthday and happy retirement, Ma'am Fire Senior Inspector Asuncion M. Noscalma. Let's give her a round of applause. Tinatawagan din po, Sir Bonnie, para sa photo opportunity po. CJ Ana. Ready, 1, 2, 3, smile. One more. Next po ng immediate family po is yung mga kapatid po ni Ma'am Gina. For the information of all po, si Ma'am Gina po ay 27 years in the fire service. Okay, ready, 1, 2, 3, smile. One more. Yung mga kapatid po ni Ma'am Gina. Tara na, kapatid. After po ng mga kapatid ni Ma'am Gina ay yung mga pinsan Okay, naman po, ready, Sir 1, Ma'am. 2, 3, smile. One more. Yung mga pinsan naman po ni Ma'am Gina. After po nung mga pinsan ay yung mga CFC po ni Ma'am Gina.
Abi. Camera, 1, 2, 3, smile. One more. Yung mga CFC po ni Ma'am Gina, Sir Juan. Yung mga ka-CFC po ni Ma'am Gina, Sir Ma'am. Dito na lang po tayo sa harap para po makapag-picture na po tayo kay Ma'am. And LOJ. CFC and LOJ. After po ng CFC at LOJ, tinatawagan din po namin si Tita Adin for the photo opportunity. All the way from Baguio City. Pwede na kami karton sa inyo. Scratch, naroon sa yan. Palipat na lang sa kapinatan. Ay, sige po. Pabigay na lang si sister yun. After po ni Tita Adin ay yung kanyang kumpare sa bureau na nag-retired na rin. Sa Rio, si kumparing Rio. Si kumparing Rio. Yeah. Para ka sir mag-apply pa lang ng pag-model. Hindi lang retard na lang. After po ni Sir Rio ay yung mga pamangkin naman po, Sir Ma'am. Again po, yung mga pamangkin po ni Ma'am Gina. Proceed na po tayo sa harap. Batang-bata sa So after po ng photo opportunity, masyado pong formal po yung aming retirement honors eh. Ibibigay naman po namin yung floor sa pangalawang MC para po tayo medyo lively. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. One more. Hello. Okay, next po sa photo op with our birthday celebrant. Sino pa po walang picture with our celebrant? Souvenir photo po. Yan. Thank you. Next po, sino pa po ang walang souvenir photo with our birthday celebrant?
Ako po. Ako pa pala. Sige po. Picture muna tayo, ma'am. Sir, pasensya na. Sino Joanne? Okay? Si Joanne. Tita Joanne. Joanne. Yes. Joanne pala, sorry. Hindi pala tita. Okay. Joanne lang pala. Sorry. Si Joanne. Pero okay naman. Okay naman. Alam mo ba nagsabi ka na? Oo. Pero ingat ko pa rin naman yung bahay. Pero at least na naayos naman. Si Joanne at saka si Cherry May. Amazing. At saka yung si Cherry Grace. Magkaibigan niya. Thank you. Next po, Joanne and Cherry May. And Cherry Grace. Ayan. Kapit-bahay ko to si Cherry Grace. Sabi niya sa rin ng ilong ang... Tara po, picture na tayo. Cherry Grace, okay. And si Madam. Dinner na po ba after this? Or Kayo po, wala pa. wala pa naman? Oo, wala pa. Kayo po. So, just na lang. Ano po? Teka, tanong mo. Okay, so, siguro, mag-dinner na muna tayo guys while magpapalit muna ng outfit si Mama Sunshon. Alright, so, we're ready na. Sino pong mag-bless muna ng food for our dinner? Who will need the prayer? Alright. To bless the food na po. Pwede po ba tayo humiram sa ating mga officers na nandito? Yes. Ako, ang daming ganap ni Ma'am tonight. Please stand po and magpe-pray na po tayo. Bless na po natin yung food. The name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you so much, ma'am. Please be seated. Maraming salamat po. And it's dinner time. Okay? So, mauna na po ang mga officers po natin. Alright, come on. Please, line up for buffet station. Okay? So, kumain po tayo madami. Meron po tayong mga claims later on after your dinner. Alright, so I'm inviting everyone to please stay till the end of the program. Sige po, enjoy your dinner. Naka-Joanne! Bigay mo kayo. Wala mo pipicture. Ha? Diyan ka daw. Kasi gusto ni ate lahat ng ano kuha. Lahat ng ano kuha ng picture. Ako kasi video lang.
Pila na doon, anak. Pila mo. Pila. Pila mo. No. Pila na doon. Sister, pila na. Brother. Okay, family members po. Another photo op. Ayan. Okay po lang po. Ayan. Ma'am? Kayo po. The other daughter? Nasa CR. Si Ana. Si Ana daw. Nasa na po si Ana? Ana ba? Si Ana. Okay. Ayan, Miss Ana. Sige pa po. Tintin. Tintin. Where is Tintin? Si Miss Tintin. Tintin? Sige, ayun. Tama po. Picture muna. Tintin. Aha. Ayan, nasa hugas ng Tintin. Mamaya na po ulit. Intermission muna.
Gatulog na ako. Gatulog na ako. Sir, kain muna tayo. Magpapa-games tapos message and happy birthday. Sir, yun lang. Tapos na tayo. What you gonna do with all that junk? All that junk inside my trunk. I get you drunk, get you now drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. I love you so much. Check it out. I'm drunk, 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 drunk is something crazy. I do it all the day. I'm drunk. Drunk is something crazy. I do it all the day. I'm drunk. Yun na tayo, sir. Drunk is something crazy. I do it all the day. I'm drunk. Do it all the day. I'm drunk. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you now drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. I love you so much. Check it out. Drunk is something crazy. I do it all the day. They treat me really nice. They buy me all these ice. Gucci and Gabbana, Fendi and Adana, Keurig and Cherry. Their money got me wearing. Rip on my ass and they really like my ass. Second jeans, Revolution, I see you. And then I keep it we can keep it tight. I keep on demonstrating my love, Sister, kaway. Sige po. Kasi ito daw ay ibubuk. Sige po.
Si Bimbo, please. Siya tutulong. Isa man, yung barkada.